guys! Welcome to my vlog! This is Miss Isone signing in. Our vlog today is all about review of two books by Nicholas Sparks. And what are those books? First is Message in the Bottle by Nicholas Sparks and At First Sight by Nicholas Sparks. So, yeah, before it's further ado, and if you're currently watching my YouTube channel, hit the likes button and hit the notification bell for more video updates. So, yeah, let's do this! So, guys, the first book that I will going to review with you or wrap up is Message in the Bottle by Nicholas Sparks. As you can see in my reading vlog, I have a spoiler story of it, a short story or brief story, but I will going to make a review today of this book after I've done finish the reading vlog. So first we must take a look at the cover of the book. So the book is covered with a picture of seashore, like nearby the beach, and color by royal blue and golden color of the letters, right? Message in the Bottle title is speak also for the story of the book, because it started with the message in the bottle. So yeah, that's all about the cover of this book. So yeah, guys, let's start with the story of this book. So the story of the book is more on emotion, more on, the feelings that they have, longing, grieving, like that. The story of the book is all about Teresa Osborne and Garrett Blake loves, each others. The main character of this book is Teresa Osborne. Teresa Osborne is a columnist, a writer here, and she is a single mom, hiwalay sa kanyang asawa at may isang anak. Her husband is David and her son is Kevin. So, naghiwalay na sila ng kanyang asawa kasi nag-asawa na rin ng iba. Tapos siya na lang yung natira. Siya na lang yung walang asawa at nag-focus siya sa kanyang anak. But since mahal pa rin niya yung asawa niya, so walang magagawa kasi, diba, nagkaroon na ng ibang asawa. Pero, they are in good condition. Like, maganda yung relationship nila kahit sila hiwalay. Yung kanilang anak pupunta dun sa kanyang asawa, paminsan nasa kanya. So, yun na naging story nito. Hindi na siya nag-asawa, si Teresa Osborne, at wala siyang time sa lalaki, guys. So, dumating yung time na she needs a break. So, nagkaroon ng vacation. Nag-vacation siya sa North Carolina. Yeah. So, nag-vacation siya doon, nearby the beach. And ayun, sa pagbakasyon niya, nakita niya yung message in the bottle. Nagja-jog siya nearby the beach. Nakita niya, akala niya bato, pero bakit mas smooth siya, makinis. So, nilapitan niya to, nung kinuha niya, bote at may message sa loob nito. And, hirap na hirap siya sa pagkuha nito, pagtanggal, pagbukas, pero na-open niya din. Then, nakita niya yung message dun sa loob. Tapos, yung message na nakita niya, nakalagay, Dear Catherine. So, may mga story na yung sa pier, mga ganon-ganon, in love si Garrett Blake. So, yeah. And, guys, actually, kinuha niya yun, and then pinakita niya doon sa kanyang kaibigan, at naiyak-iyak siya, na-touch siya. Doon pa lang, sa pagkabasa niya sa sulat na yun, na-inlove na siya kasi maganda ang pagka-compose ng sulat, guys. Tapos, the paper was, I think, long time ago, matagal na yun. So, ayun, guys. And, nagkaroon siya ng confusion. So, parang na-interest siya doon sa sumulat. So, dinala niya to sa kanyang trabaho.
kasi columnist siya, writer siya, parang sa isang newspaper. So, may isang column siya sa newspaper na kung saan doon siya sumusulat ng story, ganyan. Tapos, pinakita niya yung letter. Pero hindi niya dapat ipapublish sa newspaper. Yung kaibigan niya yung nag-publish noon. Tapos, nilagay doon hanggang sa nakumpleto niya yung 3 letter, guys. At, pinablish niya yata yung 2, pero yung last hindi na na-publish. Yung last kasi ay sulat ng asawa ni Garrett Blake. Si Garrett Blake ay married siya. Tapos, namatay yung asawa niya. Namatay din yung anak niya. Tapos, nagkaroon ng depression si Garrett Blake. Dinaan niya sa sulat. And then, yun, tinuturo sa dagat. Yun yung mga message na yun, guys. Tapos, yung kasi pangatlong letter, yun ay hindi nabasa ni Garrett. Sobrang tagal, hindi niya alam kung ano yung nakasulat doon. Nakita kasi ni Garrett yung asawa niya nakapantulog pumunta sa langit sa tabing dagat. Tinapon ni Catherine yung bottle na may sulat para kay Garrett. Tapos, hindi niya matanggap na namatay yung asawa. Si Garrett Blake is marine buyer at mayroong specialization. So, marunong siyang gumawa ng bangka. Gumawa siya ng boat, ganyan. Super ganda ng bangkang ginawa niya, guys. Yun ay gagawin niya para isakay sana yung asawa niya. Eh, since namatay yung asawa niya, hindi niya natapos. So, yung family naman ng asawa niya, na si Catherine, eh parang hinusgahan siya dahil sa kanya namatay asawa. Pero hindi naman nakakalungkot yung part na yun. So, guys, if you watch the movie, yung movie niya, napaka-short story niya, guys. May kulang doon, pero pinili lang yung scene, yung mga importanteng scene, na kung saan makukuha niya yung damdamin mo sa panonood ng story niya. Pero dito sa book, guys, nandito nakalahad kompleto yung story, yung kung paano namatay yung asawa niya, may mga message pa dito, yung mga conversation niya. Pero doon sa movie kasi konti lang, wala doon yung iba. Dito ko nalaman ang trabaho ni Garrett Blake, guys. Si Garrett Blake is graduate siya ng degree with specialization. Di na siya masyado nag-work simula nung namatay asawa, ang ginawa na lang niya ng boating. Mayaman si Garrett Blake, guys, dito. Yung ama ni Garrett Blake is a fisherman, guys. So, kilala sila sa lugar niya. Ayun, hanggang si Teresa Osborne na interest kay Garrett Blake, hinanap niya si Garrett Blake, guys. Hanggang sa nahanap niya. At doon nagsimula, nagkaroon siya ng feelings kay Garrett Blake. Tapos, parang naging sila dito, guys. Kasi parang na-inlove si Teresa Osborne, guys. Kung pumunta si Teresa Osborne sa bahay niya, nakita niya, nandun pa yung mga gamit ng asawa niya. Pang-painting, mga ganyan, guys. And everything, guys, na gamit. In which inaayos pa yun ni Garrett kasi nga mahal na mahal niya yung asawa niya. Napaka-honest ni Garrett. Isa lang siyang magmahal. Magulang ng asawa niya, kinukuha na yung mga painting at lahat ng gamit para magkaroon baga ng memory sila kasi wala na yung asawa. Eh, ayaw ibigay ni Garrett Blake kasi gusto niya meron siyang part sa bahay na nandun lahat ng gamit ng asawa niya. Pero in the end, nag-move on na siya gawa ni Teresa Osborne. Si Teresa Osborne ang nagturo sa kanya at nagpadama sa kanya na pwede pa siyang ma-in-love ulit. Pwede pa siyang magmahal ulit, guys. Yung kanyang grief nawala dahil kay Teresa Osborne. So, sabi nga dito ni Teresa Osborne, God given me to you. Parang ganon. Na kung saan, para hindi ka mag-isip, mawala depression at yung grief mo sa pagkamatay ng asawa mo. Hindi man ganun yung pinaka-exact word, pero ganun yung sinabi ni Teresa Osborne here. Nung sila ay, as in, yung parang okay na sila sigurado na mag-boyfriend. Nung pumunta si Garrett Blake dun sa city, so sinadya niya si Teresa Osborne at pinakilala na din yung anak na si Kevin. At nagustuhan ni Kevin si Garrett Blake, guys. Tinuruan ni Garrett si Kevin na mag-drive ng bangka. Mga ganyan, guys. Tuwang-tuwa, gustong-gusto siya, guys. Okay na lahat, guys. Pero nung
diba, syempre nag-makeup sila. Noong nagre-rest na, nakita ni Garrett Blake doon sa drawer na yung mga letters niya doon sa asawa at yung letter ng asawa niya. Guys. Tapos nagalit siya kasi nilathala sa newspaper. Kasi hindi niya kasi alam na nandoon na sa newspaper. Pero hindi naman kasalanan ni Teresa Osborne na nasa newspaper niya yung story. At hindi naman niya akalain nung una na existing yung Garrett Blake na yun. And hindi siya yung nag-publish, guys, yung kaibigan niya at saka yung company. Nakita kasi nila maganda yung pagka gawa ng letter. So, mas magandang ilagay sa newspaper. Nagalit si Garrett Blake. Tapos sinabi ni Teresa Osborne lahat-lahat. So, yung letter na yun ay 3 complete. At doon lang nabasa pala ni Garrett yung nakalagay dun sa letter kung asawa niya bago namatay. Tapos nagalit siya, hindi na siya masyado nagalit, parang lumayo siya, umalis na siya doon sa city. Tapos papunta yun sa airport, wala pang flight, and then nagstay siya doon kinabukasan ng paalis na. Tapos yun, akala ni Teresa hindi na magiging okay yung relationship nila, ganun guys. Tapos umuwi na siya si Garrett, tinapos niya yung bangka at yung mga gamit ng asawa niya, na-realize niya ibigay na lang doon sa magulang nung asawa niya. Binigay na niya, nag-move on na siya, guys. Tapos, sabi nung ama niya, mamili daw si Garrett Blake, yung past o yung present, guys. Yung past kasi na hindi na mababalikan, diba? Kasi namatay ni asawa niya. Since may bagong pag-ibig, diba? Ano yung pipiliin niya? Nag-isip si Garrett Blake doon. Tapos naisip niya, since wala na siya, wala na yung asawa niya, diba? Ay di mabubuhay siyang malungkot. Hindi naman forever dapat malungkot kasi diba? There's always a hope. There is always tomorrow na. Hindi forever na down ni guys. There is always tomorrow. Diba? So guys, pinili niya si Teresa Osborne and nagawa siya ng letters, maraming letters, pero hindi mapinakita sa pero dito, gumawa siya ng letter. Gumawa din siya ng letter para sa asawa niya, pero hindi pa nakalagay doon kung ano yung letter niya, guys. Tapos, si Garrett Blake, ito naman, masama ang panahon, bagyo, ay umalis ba naman? Ay nakita nung ama, bakit lalayag, may sama ang panahon. Tumakbo pa yung ama niya. Pupuntahan daw niya si Teresa Osborne. Ay pwede naman maghintay after ng bagyo. Talagang sumugod si Garrett Blake kahit nagbabagyo-bagyo. Kasi syempre walang flight, diba? Kaya nagmangka na lang siya. Ang problema, guys, yung mayroong nalulunod na isang bangka at tinulungan niya yung family, guys. Tapos, itong si Garrett Blake, nalunod sa dagat, guys. Pero do you think na si Garrett Blake hindi marunong lumangoy? Totoo, nakita ko doon sa movie, guys. Parang umano lang siya. Parang lumubog talaga siya. Parang suicide yung tawag doon eh. Parang sinadya na niya magpakalunod, guys. Pero niligtas niya yung family na isagip. Ayun, parang naiyak ako doon. Bakit siya nagganon? Bakit siya ganon, guys, no? Meron pa namang Teresa Osborne. Di ba nawala siguro sa isip niya yung upagi na yun. Tapos, yun, namatay si Garrett Blake dito sa story na to. At hindi alam ni Teresa Osborne yung ama niya nagsabi. Pero hindi pinakita na yung patawa, nakita. Walang ganon. So, nakita lang doon na yung bottle na message para sa asawa niya, nasa loob ng bangka, ayun. Tapos yung palang mga ginawang letter ni Garrett Blake, nasa ano na yun, nakasend na. So, dadalhin na lang kay Teresa Osborne. Bago namatay si Garrett Blake, may message na siyang ginawa at pinadala na, nakapackage, guys. Nakakalungkot, nakakaiyak yung part na yun, guys. If you watch the movie, iba yung pagkagawa noon, yung scenery, yung pinakang scene. Pero sabot dito, guys, binasa ni Teresa Osborne yung letter doon sa bahay, pero hindi doon eh. So, yun. Iba talaga yung story. Tapos, binasa niya, para nagpaalam na si Garrett Blake sa asawa niya, nag-move na siya. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na nagpapasalamat siya kay Catherine dito, sa asawa niya, na siya ay nagpa-move on at 2 beses siyang na-in love. At napapasasa sa Diyos na merong
na-inlove ulit siya. For how many years na siya ay nag-grave sa asawa niya. So, ayun, masaya siya at yun na ang pipiliin niya. So, yun guys, nagpaalam na si Gareth Bale sa asawa niya through letter kasi pati na asawa niya ay inubad yung sing-sing at yun yung nakalak sa pag-roll ng letter and then pinasok sa bottle pero hindi nasa loob. So, yun ang nakita doon sa sasakyan ni Gareth Bale nung nalunod siya. Actually, sasakyan niya okay. Si Gareth Bale yung nalunod kasi siya yung lumigtas doon sa isang family na nalulunod din, guys. Diba? Nakakaiyak yun. Dapat hinintay na lang niya matapos yung bagyo. Diba? Nakakainis yung part na yun, guys. I'm so sad. Tapos yun, akala ko baka naman nalunod nang napadpad sa ibang lugar. Malay mo, buhay pa, diba? Kasi, do you believe na si Gareth Bale here is napakabait na lalaki. Sana yung mapangasawa ko yung ganun kabait. Yung kung mahal ko siya, mas mahal niya ako. Yung ganun. Pero ayoko ng lalaking nagapang manipulate na siya yung gumagawa na ng buhay ko or future. Ayoko ng ganun lalaki, guys. Hindi ko gusto yung mga ganun lalaki. Napakailamin. Kahit girlfriend pa lang, parang siya na yung gumagawa ng future. Hindi naman. Diba? Parang, syempre ako, tao din ako, human ako. So, may sarili akong daan, way. May sarili akong way kung paano ko ma-reach yung goal ko. So, ayoko na lalaking pakialamin sa akin lahat ng gagawin. Pero kung sa asawa naman, magkasama niyong gagawin yung goal. Eh, hindi pa naman kayo mag-asawa dito kasi mag-asawa sila, pero si Gareth Bale, hindi siya ganun na lalaki. Kung ano yung gusto ng asawa niya, sinusuportahan niya. Gusto ko yung ganun lalaki na sinusuportahan at hindi pangunahan sa lahat ng gagawin. Tapos napakabait ni Gareth Bale dito, guys. Napakaganda. Basta for me si Gareth Bale a perfect husband here, guys. Tapos napakabait niya. Basta for me yun, basta. Napakabait niyang lalaki, napakadesente niyang lalaki. Hindi siya tipong lalaki na pupunta sa bar kung sino-sino babae, mga ganun. Hindi ganun. Wala siyang mga girlfriend na super dami, guys. Wala siyang kabet, walang ganun, guys. Isa lang siyang magmahal. Gusto ko yung ganun lalaki. Tapos, syempre, masipag din, syempre, lahat ginagawa niya, binibigay niya sa asawa niya para maging masaya sila. At nagkaroon nga sila ng anak kaso nga namatay na yung asawa ng anak niya. Tapos syempre namatay na si Gareth Bale, diba? Let's go to the part. Nag-iiyak na si Teresa Osborne. Tapos hindi pa rin siya makapaniwala. Tapos after a week, pag punta niya doon sa funeral ni Gareth Bale, may na-receive siyang package. So, yung letter na na-receive niya yun, ginawa bago namatay. At do you believe yung letter na yun, parang yung letter ay yung letter na story kung paano siya namatay. Hindi pa naman siya manlulunod nung time na ginawa na yun. Diba? Yung letter ginawa ay may story doon na waves na malakas, ganun, parang may storm, ganyan. Yung mga story, yung pagka-letter doon, hindi pa naman siya namamatay, pero tapos na, hindi ba nasa sa kanya, kung paano siya namatay, nalulun siya sa dagat kasi may bagyo, malakas yung alon, ganun. So, naisip ko, baka after yun ginawa. After nung nangyari na lulun, baka buhay pa siya. Ganun. Naisip ko lang na ganun. Tapos, Teresa Osborne, nag-iiyak siya. Tapos, ayun, narealize sa Teresa Osborne na ngayon siya naman yung nag-grieve sa pagkamatay ni Gareth Bale. So, intindihan niya yung pakiramdam ni Gareth Bale dun sa asawa niya. So, ang hirap na mawala ng asawa, guys. Na yung asawa talaga nakasal kayo, ha? Hindi mo yung asawa na live-in, guys. Masama yun, di ba? Sabi nga dito, may nakalagay dito sa pangalawang book na babasahin ko sa inyo. You always live in a sin if you are not married in the church. So, yeah, doon sa second book na review ko yun, guys. So, here, napakaganda ng story nito. At hanggang doon lang nagwakas yung story, guys. Pupunta-punta siya doon sa beach na yun kung saan doon niya na-receive yung bottle, guys. Oh my God! Let's go to the part na diba, na-receive niya. So, pumunta siya sa tabing dagat na yun at gumawa siya ng sulat, guys, para kay Gareth Bale.
Hindi pa patay na si Garrett Blake. Nilagay niya sa bottle yung sulat niya. Tapos kasi yung sulat ni Garrett Blake na na-receive niya after mamatay is humingi ng tawad. Pero hindi naman dapat humingi siya ng tawad. Sabi nga, if you love someone, you are sorry every day. Diba? You accept that you're sorry kasi hindi naman sa ibig sabihin na kapag araw-araw nagsasorry ay worried. So, you want to be sure of na okay yung asawa mo, diba? Okay ang inyong everyday. Hindi naman dahil nagsorry ka ay nagkamali ka, diba? So, nagsusorry siya, like, katulad ni Garrett Blake, nagsorry siya kahit hindi naman dapat ka sorry. Baka kasi nasaktan niya si Teresa Osborne. Si Teresa Osborne nasaktan kasi nung ginawa niya yung bangka, ipinangalan sa kanyang namatay na asawa. So, doon nasaktan si Teresa Osborne na yung bangka pinangalan sa asawa at mahal pa yung asawa. Eh, siya na yung girlfriend. Hindi pa rin makamove on. So, humingi ng tawad si Garrett. I'm sorry, ganyan, please forgive me, that and all. Yun. Iyak si Teresa Osborne talaga nung binasa niya yun. Tapos, gumawa ng letter sa Teresa Osborne, answer to that letter, at itinako niya sa dagat kung saan doon niya nakita yung bottle. Nakakaiyak, guys. I forgive you and everything dito sa last part ng libro, guys. Walain ba yun? So, that's all the story of the book. So, what lesson that I learned in this book, yung natutunan dito sa libro ito, guys, is yung marunong kang magpatawad. Ito, guys, humingi ng tawad si Blake, ha? Patay na siya, humingi siya ng tawad sa konting simple na nasaktan niya si Teresa Osborne. Tapos, si Teresa Osborne, syempre, guys, ang natutunan ko dito, nagpatawad siya, guys. At dito ko na-realize na pag mahal ka talaga ng lalaki, ikaw lang talaga, guys. Hindi hahanap ng iba. Sana yung makilala kong lalaki, ganun talaga. Ako lang. Kung mahal ko siya, mas mahal niya ako, higit sa pagmamahal ko. At ganun kasi si Garrett Blake dito. Nakakaiyak, guys. Oh my God. Ngayon, iiyak-iyak na. Tapos yan, hanggang dito lang yung aking natutunan. Hanggang dito lang yung story ng book na to. And I love this book, guys. I rated this book 4.5 star, guys. So, yeah. Let's go to the next book that I will going to wrap up or review with you guys. So, guys, this book published, I think, 2005, copyright 2005, pero I think originally this is 1999. Kasamahan dito no Message in the Bottle, like that. Matagal na kasi itong book na to, pero napakaganda ng story nito. Do you believe that Nicholas Sparks books are made into movie? Lahat ng kanyang libro ginagawang movie at napakaganda nito, guys. So, let's analyze first the meaning of the cover of this book. I did in my previous book review, ina-analyze ko yung mga cover niya, guys. Siyempre, doon muna tayo sa cover. Kumbaga, doon nag-judge the cover. The cover of this book is speak more on the story of the book. So, let's go to the cover of this book. And the cover has a chair on it, diba? And may isa ditong duyan, di ba? Swing through na duyan. So, nasa garden at may isang puno. Let's analyze the cover, guys. I think yung punong ito, guys, ito yung puno na kung saan nandoon sa sementeryo, guys. Doon niya nakilala si Lexi. Doon nakilala ng main character yung babae dito, guys. Sa puno, I think, sementeryo yung puno ko, guys. Yun lang, masasabi ko. So, let's go to the cover. Naisa yung chair niya, right? So, meaning, yung main character dito, at the end, nag-isa na lang siya. At may isang swing through na duyan dito. Punong ito, yun yung kung saan nandun yung cementerio. Nandun niya nakilala yung asawa niya. So, yeah. Yun ang pagka-interpret ko sa cover ng book na to, guys. So, hindi pala malalim ang ibig sabihin ng kanyang title.
So, yun ang pagka-analyze ko. Maybe, mag-isa na lang siya. At nag-isip ako dun sa duyan. Naisip ko, baka nung bata pa, yung pala may anak siya. So, let's go to the story or review of this book. So, this book is total of 277 pages. So, I read this cover to cover. And napakaganda ng book ni Nicholas Sparks, guys. The main character in this book is Jeremy. Si Jeremy is a writer also here in this book. And he is famous writer here. Nakatira sa New York City and he was looking for a mysterious research outside the city. So, nagpunta siya sa North Carolina, research something na pwedeng isulat. So, pumunta siya sa cemetery, guys, doon. And doon niya nakilala si Lexi. Si Lexi yung kanyang girl dito, guys. So, Lexi is ulila na. Namatay yung magulang niya sa harap niya, guys. So, hindi pinakita dito o hindi sin story kung bakit namatay. Pero, on the spot, nakita niya kung paano namatay ang kanyang magulang. Nag-isa na lang siya at ang nag-alaga sa kanya ay si Doris. Si Doris, yung tinatawag niya parang mother-mother na. Siya ay sidekick dito, guys. So, si Jeremy, nakilala niya si Teresa sa sementeryo at doon nagkakilala sila and yun, naging mag-girlfriend and boyfriend sila, may nangyari sa kanila. So, this is at first sight na hindi niya alam kung ano yung background ng babae. Hindi niya tininan yung kung ano nangyari sa past ng babae. At ang kanya tininan ay yung ngayon, yung presence. Kasi di ba pag mahal mo yung isang tao, hindi mo naman dapat tingnan yung past niya eh. Kasi ngayon mo siya nakilala. Pag mahal mo yung isang tao, accept mo kung ano yung nangyari sa kanyang past, diba? So, ganun si Jeremy dito. Hindi niya tinitingnan yung past ni Lexi. That time na nakilala niya si Lexi, parang nagkaroon kagad siya ng feelings. Itong si Jeremy and the make love sila. Hanggang nabuntis niya si Lexi kaagad-agad. Do you believe na Jeremy cannot a father kasi hindi siya pwede makabuo ng baby? Ganon. Ang baog siya. Si Jeremy here is baog. Nagulat siya na nabuntis niya si Lexi, guys. So, Lexi is meant for him. Here. Diba? Napakaganda ni Lexi dito, bata sa kanya. I think mga, siguro 10 years ang gap nila. Ganun. Tapos, ayun. Pakakasalan niya si Lexi, syempre, dahil syempre, may baby sila, ganyan. Yung isang kaibigan niya, best friend, ayaw. Parang naghihinala siya kay Lexi na hindi pa naman kilala bakit pakakasalan ka agad, engage na pa agad. Ganun naman. Sikat itong si Jeremy na writer. Mahal na mahal ni Jeremy. So, ayun. Pinaglaban pa rin niya at pinakita niya kung ano yung background ni Lexi kahit hindi naman niya sigurado or sure na alam lahat kay Alvin. Tapos sinabi niya buntis, ganun. Na-realize ni Alvin na paano mabubuntis, hindi nga pwede magkaroon ng anak si Jeremy. So, naghinala yung kaibigan niya na baka sa ibang lalaki yung bata. OMG, guys. So, naghanap na sila ng bahay na matitirhan sa North Carolina. Nakahanap sila ng place, remote area na kung saan mahina yung signal, guys. Na kung saan konti lang. Yung town na konti lang ang tao doon. Tapos malayo, magkakalayo pa yung bahay. Nakakita sila ng bahay na as in luma, nirenovate lang. At siyang kasi parang satchel. Renovate lang, guys. Pero mahal pa rin siya. Mahal yung pagkabili sa bahay. Kasi, di ba, classic, old contemporary yung bahay. Tapos, ayun, akala ko nga may trailer dito. Natatakot din ako sa story. Kasi, di ba, cementerio. Tapos, meron pang kaibigan na parang hunter. Tapos, yun, guys. Nakano sila ng bahay, nirenovate. Ang mahal, halos naubos yung account ni Jerry. Pero sikat siya na writer, guys. Tapos, muna siya, di muna siya nagsulat. Parang nagpahinga muna siyang dali. Kasi inaayos niya yung kasal niya, tsaka yung asawa niya, tsaka yung bahay. Tapos, hindi siya makaisip ng kwento. Kasi nga, iniisip niya si Lexi buntis, diba? So, ayun. Parang hindi pa niya syempre kilala si Lexi, diba? So, itong kaibigan niya si Alvin ay salbahe, guys.
Minemail siya na kung ano-ano, na baka hindi sa kanya yung baby. Pa isa-isang malalaki ba? Parang di ba nakakatakot, thriller. Hindi daw sa kanya yung baby. Ganun. Nakakasura guys. Siyempre, makakapag-isip ka, nakakaloko yung mag-email sa'yo. Alam mo sa'yo yung baby, tapos sasabihin na may nag-email sa'yo yung bigla, hindi sa'yo yung baby. Parang nakakapag-isip yun guys. Alam mo naman sa sarili mo na sa'yo yung baby. Pero nga, na-diagnose siya na hindi pwede magkaanak, hindi makabuo ba o ganun. Tapos biglang nabuntis yung babae. So, nag-isip din siya na baka hindi sa kanya. Hinala siya. Doon habang nasa-celebrate siya noong taon na yun, nakita niya sa Lexi, nakausap yung ex-boyfriend na kung saan meron na rin girlfriend. Eh, nagka-holding hands. So, nagkataon lang guys, pero parang sa pagtagpi-tagpi ng mga nakikita niya, na happening sa asawa niya, parang baka hindi sa kanya yung baby, baka doon sa ex, ganun baga. So, naghinala siya na siya. Tapos, edi yun, may nag-email na naman sa kanya. Ganun. Nabasa mo na ba yung journal mo? Ganun. Nandun daw sa journal yung story ni Lexi. Yung journal kasi na yun is from Doris, na kung saan yung inainahan ni Lexi. Doon kasi si Doris kasi psychic, yung parang nakakahula. Halimbawa, ano yung magiging anak mo, babae, lalaki, ganun. Nandun sa diary ni Doris. Binasa na yung diary ni Doris. So, umalis siya ng bahay kasi nga, nagpinala siya, parang nagkonting away sila ni Lexi. So, tumira siya sa parang hotel muna. Then, dala-dala na niya yung diary. Binasa niya. Tapos, nakita niya doon na si Lexi ay nabuntis dati sa kanyang ex. Tapos, nagkaroon ng miscarriage. So, namatay yung baby at nawala. Hindi man niya alam. Siyempre, paano niya malalaman? Hindi na sila nag-uusap, hindi pa nila kilala sa isa. So, yun guys, diba? Yun naman ang nature nila eh, diba? Pag halimbawa sila nakikipag-make love, kahit hindi nila kilala, nakikipag-make love ng kaagad sila. Tapos, ayun, without knowing the background of Lexi, ngayon nalaman niya na yung palang asawa niya ay may pastadong ginudge na kaagad niya at hindi sinabi sa kanya, paano sasabihin? Kasi nga, yung part na yun, kinakalimutan na ni Lexi. Pag uwi niya ng bahay, sinabi niya kaagad kay Lexi yun. Sabi ni Lexi, hindi niya masabi kasi baka magkaroon ng arguments, ganoon. Babait si Lexi dito yung asawa niya guys. Kasi yung part na yun na siya'y naagasan ay kinakalimutan na niya. Pati yung lalaki kinakalimutan niya. Kasi nandito na tayo sa presence eh. Paano siya maka-move on kung hanggang ngayon dala-dala niya yung pangyayari na yun. So baka siya malupa or magkaroon ng problema sa isip, diba? So, nag-move on na siya at ito na yung life niya, si Jeremy na. So, sabi niya, sasabihin daw naman niya kay Jeremy. Kaso, baka magkaroon ng argument, ay baka hindi matuloy yung kasal nila. Ang mangyari, dahil lang sa baby, kaya siya makakasalan, mga ganun. So, sinabi din dati ni Jeremy na baka hindi ito sa kanya yung anak. Babait si Lexi guys. Sabi ni Lexi nga sa kanya, sa palagay mo, hindi sa'yo itong baby na to. Longis. Kasi yung kaibigan baga sinabi hindi sa kanya gano'n. Pero totoo, kay Jeremy yung baby, no, totoo talaga. Nabuntis. Baog yun, diba? Buntis siya. Tapos yun, okay na, naging okay na. Kasi, hindi na mabubuo yung trust kung hindi mo sasabihin yung totoo, diba? Pag ikaw'y nag-aasawa, diba? Pag mag-asawa na kayo, mag-girlfriend engaged na kayo sa isa't isa or mag-aasawa na kayo, dapat yung past alam ng asawa mo. Kasi baka magkaroon pa ng arguments kung hindi mo agad-agad yung sasabihin sa kanya. Baka mag-asawa na kayo, doon pa kayo mag-away. So, dapat habang maaga ay sabihin na yung katotohanan sa inyong asawa ng maging okay para mabuo yung trust ninyo sa isa't isa. Kasi mag-aasawa na kayo eh, tapos meron pa mga secret, mga ganun. Dapat lahat ikwento na, diba? Kumbaga, ito si Lex, hindi pa siya ready ikwento pero nalaman na ni Jeremy. Kung halimbawa ganun sa nangyari dito, nalaman na ni Jeremy yung negative past, kayo guys, diba? Kung kayo lalaki dito at nalaman nyo yung past ng fiancé ninyo ngayon lang,
na negative, hindi maganda, na agasan, may asawa, may girlfriend. Do you think na hindi niyo itutuloy yung kasal? Ganon. Eh, buntis na siya sa inyo, sa iyo yung anak. Dito, sa story ito, natanggap ni Jeremy yun, tinanggap niya. Kumbaga, hindi naman kayo maghihiwalay eh, basta acceptin nyo lang yung conversation, yung flow ng conversation, kung kayo mag boyfriend and girlfriend, sa paghahanda ninyo, fiancé, hanggang sa mag-asawa, dapat kasi nag-a-understand kayo sa isa't isa. Dito, naintindihan nilang dalawa. Nagkaroon ng argument kasi hindi nila kilala isa't isa eh. 'Di ba? Pero noong nalaman niya, nagkaroon ng argument, magkakaroon talaga yan kasi hindi alam eh. So, on the latter end, na-accept pa rin at hindi pa rin sila nag-give up. Kasi past na yun eh. Ito na yung future na sila ikakasal, na okay na sila. Wala silang problema. Yun yung past ni Lexie at hindi na yun yung present. Kung mahal ni Jeremy sa Lexie, acceptin niya yung katotohanan, diba ga? At doon marirealize at malalaman kung gaano kamahal niya si Lexie, kung gaano kabuo yung mabubuo. Dito malalaman at dito mabubuo yung trust nila sa isa't isa at doon magpapatibay yung pagmamahalan nila at sigurado na sa pag sila kasama, yung mag-asawa, wala na silang problema, smooth na yung flow ng relationship nila. At yun, naging steady yung relationship nila at nagkaintindihan sila. Nasa communication yan guys, nasa conversation yan. Kung una bad, pero sa bandang huli, tag-usap kayo, naging mahinahon kayo sa isa't isa, maiintindihan ninyo guys yung mga pangyayari at magiging buo yung trust ninyo, magiging okay. So, ngayon, ikakasal na sila, continue at walang sino man magpapabago ng nararamdaman nila ngayon at present, di ba? Kasi past na eh. So, yun, kinasal na sila. Happy ever after dito. Pero guys, di ba buntis siya? So, silang dalawa nag-asawa. Silang dalawa nagtrabaho dito guys. Writer si Jeremy. Then buntis si Lexie. Nagtatrabaho din siya. Pero hindi man harsh na trabaho. Tapos dumating yung time na i-ultrasound na si Lexie. Tapos merong problema guys. So guys, 'di ba? Okay na eh, happy ending na. Kasal na sila. Okay na yung bahay, may work, okay naman, nababayaran naman yung loans nila doon sa bahay, okay naman. Pero dumating yung pagsubok sa kanila guys, pagsubok kay Jeremy, na yung pagbubuntis ni Lexie ay may problema. So, nagpa-ultrasound si Lexie at may nakitang amniotic band na floating doon sa tiyan niya, sa, diba, kung saan nandun yung baby niya. So, as you can see, doon sa aking reading vlog, sinabi ko doon what is amniotic band. At doon yung process nun, guys. So, amniotic band kasi is cause of yung pagka-rupture ng amniotic sac, na kung saan, di ba, na-rupture yun. Yung tissue, nag-float dun sa amniotic fluid, na kung saan nandun yung baby. So, yung amniotic band na yun, yun ay tissue, guys, na kung saan, didikit yun sa baby, na kung saan, pag dumikit yun sa baby, magkakaroon ng deformities or something, walang kamay, gano'n, something gano'n, or there's a problem, or else, mamamatay yung baby. So, nag-ultrasound sila, nag-worry silang dalawa, baka mawala yung baby nila. Ay, mahirap pa naman magkaroon ng anak si Jeremy. So, ultrasound nila. Si Jeremy di muna nagsulat kasi malapit na manganak si Lexie. Mahal na mahal na si Lexie, guys. Nakakaiyak yung part na ito. Tapos, edi okay naman, hindi ito dumidikit na. Tuwing ultrasound, sinecheck talaga kung yung amniotic band ay hindi dumidikit dun sa fetus hanggang sa lumaki yung baby. So, hindi naman dumidikit hanggang sa nanganak ay hindi dumikit. Ngayon, dumating yung time na manganak na si Lexie. It's 5 a.m. yata nagising si Lexie na parang there is contraction, ginising yung asawa niya. Ito naman, si Jeremy, naligo pa. Sabi niya, dalhin na daw siya sa hospital. Kung baga naisip ko, naku, dapat dinala niya na kaagad sa hospital, naligo pa, nagkat pa ng ganun. Parang sabi kasi ni Jeremy, hindi pa siya ready maging ama. Siguro, yung feeling na gano'n, siguro natural yun sa unang anak
Diba? Hindi pa kasi na-experience ni Jeremy na magkaroon ng anak. Although, meron siyang past na asawa na kaya sila naghiwalay, hindi sila makabuo ng baby. Ngayon, si Lexie yung kanyang pangalawang asawa. Pero yun ay ano na sila yung una anal na pangalan nun is Maria. Pero dito kay Lexie, nagkaroon sila ng anak. So, ayun, ang bagal magpatakbo ng sakyan, nag-traffic pa, tapos pagdating sa hospital, nagpila-pila pa. Ano ni asawa niya, mga anak na. Tapos tinanong ng nurse, ganito, gano'n. 48 hours pa bago mga anak. Tapos yun, nag-aalala na si Jeremy na bakit hindi pa, diba, mga anak na hindi pa talaga, parang nag-deliver pa lang. Kumbaga, hindi pa dilated na talagang bukas para lumabas yung baby. So, naghintay pa ng maraming oras. So, nag-worry si Jeremy. Tapos, dumating na yung time ng mga anak na. Tapos, nandun si Jeremy. As in, healthy si Lexie. Tapos, ayun, nailabas yung baby. At tinignan ng doktor kung yung amniotic band ay dumikit sa katawan. Kasi kapag dumikit, iba, mawala na kamay. Buo yung baby. Napaka-healthy. Walang kahit anong deformities. Nagdasal kasi si Jeremy kay Papa Lord na yung kanyang anak ay iligtas. Nakakaiyak yung part na yun. Basta, read this book. Yung anak niya okay, guys. Pero, namatay yung asawa niya. Parang, di ko alam kung ano. Parang, di ko ma-explain, guys, eh. Di ba pag nanganak, di ba, yung bata asikasuhin? So, dapat inasikaso kagad yung buntis. Yung buntis ang kagad doon, pero, parang wala nang malay, guys. So, my God, hindi ko ma-explain. Doctor want to survive Lexie, pero wala na talaga. Tapos si Jeremy umiyak. Hindi siya makapaniwala yung asawa niya kasi healthy asawa niya, mas bata sa kanya. So, ayun, naiyak ako, namatay yung asawa niya, and then yung anak niya babae, super ganda. Tapos si Doris so si Jeremy, hindi pa rin niya matanggap na mamatay yung asawa niya. Tapos, pinuntahan ni Doris si Jeremy na gusto tingnan yung anak. Sabi ni Jeremy, ayaw niya kasi dahil doon sa bata, namatay yung asawa niya. Ganun. Parang, ayaw niya doon sa baby. Kasi, yung asawa niya namatay sa panganak dahil sa kanya. Pero, pinilit siya ni Doris, guys, yung mamamamahan ni Lexie. Tapos, pinakita yung bata doon sa nursery. Tapos, nung nakita ni Jeremy at first sight, ayun, anak niya to at kamukhang-kamukha ng asawa niyang si Lexie. Ayun, guys, naiyak ako doon. Tapos, sabi niya, alagaan niya, anak niya, yung gano'n. Nakakaiyak ako, naiyak pa hanggang ngayon eh. So, ayun, yun na nagtapos yung story ng at first sight, namatay yung asawa niya, at nalungkot ako doon. Hindi siya happy ending. Ang happy ending dito, buhay yung anak niya. So, maging okay, napakagandang batang babae. At, yun, hanggang doon ang story. So guys, yung lesson learned na natutunan ko dito sa libro ito at first sight. Naiinis ako kay Jeremy noong mga anak na si Lexie, 'di ba? Sabi niya, ginising niya asawa niya ng siya ng contraction, nakadama siya, ng pananakitan siya, and everything. Ginising niya lasing ko ng umaga. Ito nga si Jeremy, hindi pa siya maksa sa sarili na siya ay magiging ama. Sabi niya, maliligo daw muna siya bago pumunta ng hospital. Nagasakit na nga yun dyan. Sabi ni Lexie, sige, hintayin kita. Pumunta na sa banyo. Anong tagal? 30 minutes. Pinuntahan siya ni Lexie, bakit ang tagal mo? Nagasakit na yun dyan. So, kinuha na yung bag, diretso-diretso na. Tapos, ang baka ng sasakyan. No, nainis ako sa part na yun. Then, pagdating sa hospital, hindi ka agad siya inasikaso. Do you think kung yun cesarean, buhay pa siguro, no? Hindi ko lang alam, guys. Yun yung part na nainis ako, hindi ka agad inasikaso sa Lexie. Pero, ano pa siya, matibay pa siya, healthy pa siya, at malakas pa siya noon. Tapos ito si Jeremy, nabubisot ako. Noong part na nanganak na, inaligo pa, si Lexie naghahintay, nagasakit may ganyan siya.
Tapos dating sa hospital, nagkintay din sila, nag-labor, anong tagal. First part na lesson learned ko, naiinis ako. Dapat kasi, pag nanganak na gano'n, dapat alert to, di ba? Di pa halos lahat man asawa pa nanganganak yung babae, diretso, bilis-bilis nilang kumilos. Kumbaga parang sa lindol, ano? Kahit ano bigat kayang buhatin, di ba? Ganun, di ba? Pag nanganganak, yung mga asawa ng lalaki talagang mabilis kumilos, talagang paspasan, di ba? Pero dito sa book na to, ang bagal ni Jeremy. Tapos sa hospital, demanding siya dun. Yun ang aking lesson learned ditong natutunan na dapat acceptin na niya, di mas sa akin, sa kung lalaki. Siyempre, buntis ang asawa mo, accept mo na dapat na magiging ama ka. Hindi yung time na kung saan na mga anak na nagdalawang isip pa, hindi mo patanggap na magiging ama ka. Ay, nakakaiyak mo. Naiiyamot ako doon sa part na yun. So, sa mga lalaking gano'n, lesson learned, kapag buntis asawa niya, acceptin niyo na, kayo ang gumawa niyan eh. Tapos yung second lesson learned ko na natutunan dito, kung kayo nag-make love at hindi mo kilala yung isa't isa, dapat, kasi, kilalanin niyo maigi yung magpapangasawa niyo. Alamin niyo mabuti asawa niyo bago kayo gumawa ng isang bagay na like that, nag-make love kayo, hindi niyo kilala. Kumbaga damdamin ang pinili, kung halimbawa, diba? Pero dapat kilala niyo yung asawa niya. Pero this story kasi hindi nila kilala, but on the way, nagkakilalan sila at yung trust ang importante, yung isang lesson learn. Isang lesson learn dito, yung trust dapat. Yun yung magpapatunay na kung gaano katatag yung relationship ninyo. There's no secrets. Dapat sabihin. Yun. Dalawang lesson learned yung natutunan ko dito. Pero kung meron pang consolation na lesson learned, yun yung acceptance sa pagkamatay ng asawa niya. We need to move on. Kasi eto, may anak siya, di ba? Yun na lang asikasuhin, di ba? Di yung pa tayo sa past na nga wala nang magagawa, diba? So, napakaganda ng story to. So, total lesson learned 3. Yung una, dapat alert, accept mo sa sarili mo na magiging ama ka. Ama ka na magdadalawang isip ka pa yung mga anak ng asawa mo. Second, bago ikasal, dapat kilalanin mo asawa mo para ma-earn yung trust. Yung third, acceptance. Kung may nangyari masama, yung pagkamatay ng asawa, we need to move forward. So, yun yung lesson learned dito sa librong to. For me, ewan ko sa iba. Pero, yeah, that's all my book review for today. And I really love this story. I rate this book 5 stars. So, yeah, that's all my book review for today. And I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog for book review for the first book, Message in the Bottle, and for the second book, At First Sight, by Nicholas Sparks. So yeah, that's all my vlog for today. And if you're currently watching my vlog, please subscribe on my YouTube channel, hit the likes button, and click notification bells for more video updates. So yeah, that's all. Stay safe and yeah, stay positive. This is Miss Isolde. Bye bye.